ating gospel text is taken from the book of John, chapter 11, verses 1 to 16. Sabi po, "Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sisters Martha. It was the Mary who anointed the Lord with an ointment and wiped his feet with his hair, whose brother Lazarus was sick. So the sisters sent word to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. But when Jesus heard this, he said, This sickness is not to end in death, but for the glory of God, so that the Son of God may be glorified by it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was sick, he then stayed 2 days longer in the place where he was. Then after this he said to the disciples, Let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just not seeking to stone you, and you are going there again? Jesus answered, Are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of the world. But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him. This he said, and after that he said to them, Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go so that I may awaken him out of sleep. The disciples then said to him, Lord, if he has fallen asleep, he will recover. Now Jesus had spoken of his death, but they thought that he was speaking of literal sleep. So Jesus then said to them plainly, Lazarus is dead, and I am glad for your sakes that I was not there, so that you may believe. But let us go to him. Therefore Thomas, who called Didymus, said to his fellow disciples, Let us also go, so that we may die with him. Praise be to God for the reading of His Word. Ito po ay ang pagpapatuloy sa ating sermon series dito po sa Book of John. Ang title po ng mensahe sa umagang ito, Delayed but not uncaring, Trusting God's Timing. Ito po ay ibabahagi ng ating kapatid na Deacon Jay. At tayo po ay manatiling nakatayo at samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Heavenly Father, we thank you once again for this wonderful and beautiful day that you have given to us. Lord, we come before you with our open heart as we prepare to hear your word. Thank you for the passage in John chapter 11, reminding us that your timing is perfect and your love never fails. As we reflect on the story of Lazarus, help us to see beyond our doubts and trust in your power to bring life and hope where there seems to be none. Fill us with faith, understanding, and courage to follow even in uncertain times. May your Spirit speak through our message today and draw closer to you. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po yung makaupo na. For the last 2 weeks po, ang nagmensahe po ang ating Pastor Edison at saka Pastor Richard. Kung mapapansin niyo po, para lang silang nagkukwento ng Biblia, which is napakaganda pong pakinggan kasi sila po talaga yung may mga experience na at saka yung dedication nila sa Word of God is nandun. Pero ang sa akin po ngayon is totally different kasi yung sa akin is totally naka-manuscript kung saan kahit tuldok nakalagay po doon. Kaya kapag napansin niyo po kung huminto, ibig sabihin may tuldok yun. So, kung maraming tuldok, ibig sabihin mahabang post po rin. So, last week po ibinahagi sa atin ng Pastor Richard yung John chapter 10 verses
22 to 42, often titled The Unshakable Assurance of the Shepherd Flocks. Ang mensahe po last week ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ni Jesus bilang mabuting pastol o good shepherd na nakakakilala, nagmamalasakit at nag-iingat sa kanyang mga tagasunod magpakailanman. So there are 5 main lesson learned po na ating napakinggan last week na ibinahagi po ng ating pastor. Ang verses 22 to 27 kung saan binanggit po doon na Jesus is the true shepherd who knows His own. In verse 28 to 29, so ipinaliwanag po sa atin yung eternal security in Christ. At in verse 30, ibinahagi po sa atin yung unity of the Father and the Son. And in verse 31 to 39, faith proven by works. And in verse 40 to 42, the shepherd and the mission continues. Now, ang ating pong mensahe sa araw na ito ay nagsasalaysay po ng kwento kung paanong sinadyang ipagpaliban ni Jesus ang pagpunta sa bahay ng magkakapatid na Lazaro, Maria at Marta kahit na may sakit na noon si Lazarus. So, hindi po agad pumunta si Jesus sapagkat alam niyang patay na si Lazaro. At nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Lazaro. So, ang title message po natin sa araw nito is taken from the book of John. Ang message title po is Delayed but Not Uncaring, Trusting God Times. So John 11, 1 to 16, Lazarus is dead. So there are 2 key verses po na dapat nating malaman at maintindihan sa ating mensahe po sa araw na ito. Unang-una po is from John chapter 11 verse 4. Ang sabi po doon, this illness does not lead to death. It is for the glory of God so that the Son of God may be glorified through it. Ang pangalawa po is John chapter 11 verse 15 kung saan sinabi po ni Jesus, for your sake, I am glad I was not there so that you may believe. Ang narrative po o salaysay po ng John chapter 11 ay nahati po sa 3 bahagi na siya po natin hihimayin at pag-uusapan sa araw na ito. Unang-una po is the crisis kung saan ito po ay ating matatagpuan sa John chapter 11 verses 1 to 3. Ang title po nun is The Crisis, Lazarus' Illness and the Sister Plea. Ang pangalawa po is The Delay kung saan ito po ay ating matatagpuan sa John chapter 11 verses 4 to 6. At ang pangatlo po is The Decision kung saan ito po ay ating matatagpuan sa verse 7 to 16. Maaari pong ang mensahe natin ngayon ay hindi po maipapaliwanag ng verse by verse, but nandun po yung mensahe na ating pong tatalakayin sa buong kwento. Title po nung Let Us Go to Him. Now, there are 2 application din po na dapat natin maintindihan sa ating mensahe sa araw na ito. Unang-una po is trust God timing even when seems counterintuitive. So magtiwala po tayo sa Diyos kahit hindi natin maunawaan ang kanyang paraan. At pangalawa po is recognize suffering as a canvas for His glory. Tanggapin po natin ang pagdurusa bilang pagkakataon upang maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Parang hindi ko makakita masyado. Now, ang sabi po dito, in the crisis, verse 1 to 3, a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. So it was a Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. So the sister sent word to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick.
So have you ever waited po for God to act and it felt like He didn't show up? Perhaps you prayed for healing, perhaps you prayed for provision, perhaps you prayed for breakthrough, and instead you got silence. We often wondered, where is God when I needed Him most? Madalas po nating tanungin, saan ba ang Diyos kapag kailangan natin siyang gusto? That is exactly where Mary and Martha found themselves in John chapter 11. Their brother Lazarus was sick, and they knew that if Jesus came, He could heal him. So, but instead of rushing to their aid, Jesus delayed. And that delay, He was teaching them and us a vital truth. His timing always served as a greater purpose. Yan po ang dapat nating malaman at matandaan. So bago po tayo magpatuloy sa ating pong alamin ang 5 karakter, ang narrative ng Book of John sa John chapter 11 verses 1 to 16. Unang-una po ang pangunahing pong karakter is si Jesus, ang pangunahing tauhan o siya po yung central figure ng kabanatang ito. He delays visiting Lazarus to reveal God's glory through a miracle. He shows divine knowledge o kaalaman, sovereignty, and compassion. Ang pangalawa po is Lazarus, kapatid po siya ni Maria at Martha na may sakit na kaibigan ni Jesus. At si Maria at Martha, mga kapatid po ni Lazaro na tagasunod po ni Jesus. At ang pang-apat po is mga alagad o disciples, mga kasama po ni Jesus na nagtatanong tungkol sa kanyang decision. At pang-lima po is si Thomas. Siya po yung nag-express ng loyalty kay Jesus na by saying, they should go and die with Him. Now, ang unang bahagi po ng ating pag-uusapan is the crisis. Ang istorya po ay nagsisimula sa isang pamilyang kilala ni Jesus. Sila po ay matalik nilang kaibigan. Sila po ang mga taong pinili ng Diyos upang maging bahagi ng kanyang layunin. Ang Betania po ay 2 to 3 kilometers lang away from Jerusalem. So, kaya malapit ito sa sentro ng relihiyon at politika ng mga Hudyo. Minsan kahit po ang mga malapit sa Diyos ay dumaraan din sa mga pagsubok. So this is one of the most surprising part of this passage. Ang talatang ito po ay nagsisilbing panimula sa isa sa mga pinakatanyag na himala ni Jesus. Ang muling pagkabuhay ni Lazaro mula sa kamatayan. Sa unang tingin, parang napakasimple lamang po ang pahayag na si Lazaro ay may sakit. Ngunit dito pa lamang ipinanghihiwatig ng Ebanghelyo ni Juan ang isang sitwasyong puno ng pag-asa, pananampalataya, at pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Jesus hears that someone He loves is critically ill, but instead of rushing to help, He waits. Imagine when you hurt someone which is critically ill, madalas ano po yung nagiging response natin? So madalas, di ba, dinadala kaagad natin siya sa hospital. Pero dito po sa kwentong ito is totally different. Yan po ang ating maipaliliwanag mamaya-maya lamang. So makikita po natin na si Maria ang siyang nagbuhos ng pabango sa ating Panginoon at nagpunas ng kanyang mga paa gamit ang kanyang buhok. Ito po isang flash-over reference kung saan ang pangyayari pong ito ay makikita natin sa John chapter 12. Pero binanggit na po ito ngayon para at upang ipakita kung gaano ba talaga kalapit si Maria kay Jesus. Ang pambihirang gawa po ng pagsamba ni Maria ay sumasailalim sa mas malalim na pag-ibig at pananampalataya kay Jesus. Naalala niyo po ba yung kwento sa John chapter 4 verses 46 to 53 kung saan ito po ay ipaniliwanag sa atin ng ating kapatid na June, which can be na siya po niyang ibinahagi noong March 21, 2025. May isang opisyal sa Capernaum na nag-aalala dahil malubha ang sakit ng kanyang anak. Narinig niya si Jesus na nasa Judea, kaya agad siyang pumunta at nakiusap sa kanya. Sabi niya, pagalingin mo ang aking anak bago siya mamatay. Sumagot si Jesus, bumalik ka, ang iyong anak ay mabubuhay. Hindi siya nagkalilangan at nagtiwala kay Jesus. Pagbalik niya sa bahay, nalaman niya na sa parehong oras na sinabi ni Jesus,
na mabubuhay ang kanyang anak at gumaling na ang bata. Dahil dito, siya at ang kanyang buong pamilya ay nagtiwala kay Jesus. Gaya po ng isang opisyal sa halimbawa, at gaya rin na Mary at Martha na kapatid ni Lazarus, makikita po natin, ang paghihintay ay hindi basta walang ginawa ang Diyos, kundi ito po ay isang aktibong proseso ng paghubog ng ating pananampalataya, paghubog ng ating karakter, paghubog ng ating paghahanda para sa mas malaking pagpapakita ng kanyang karangalan. In verse 3, nagpadala po ng mensahe ang magkapatid kay Jesus, si Maria at Martha. So, ang sabi nila, Panginoon, ang iyong minamahal na kaibigan ay may sakit. Ang sakit po ni Lazaro ay hindi lang basta isang pisikal na issue ng sakit, kundi ito po ay pagsubok at pananampalataya ng isang pamilyang malapit kay Jesus. In Reformed theology or Reformed insight, ang pagsamba po ay bunga ng regeneration. O, kung mapapansin po natin, in Christian theology, ito po yung tumutukoy sa bagong kapanganakan at pagkabuhay ng muli sa Espiritu. Kung mapapansin po natin, we have been regenerate. Kaya po kung minsan nagre-response tayo sa mga Bible study, nagre-response tayo sa mga worship service, sa mga sermon na ipinaliliwanag po dito sa harapan. Kung minsan tayo po ay nakikipag-away, hindi pala nakikipag-away, nakikipag-debate lang sa ating mga elders o kaya mga pastor. So ito po yung maganda kasi pakunti-kunti naiintindihan natin yung Biblia, hindi katulad nun. Nakikita ko yung sarili ko kay Brother Ronel kasi tahimik lang siya. So ganyan din ako ng brother nung unang-una ako dito. Ngayon isa na ako sa pinakatahimik dito sa JCL. So ngayon binigyan pa tayo ng faith para umunawa sa salita ng Diyos. Na ayon po sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 5, ito ay isang gawa ng Diyos kung saan binigyan niya ng bagong buhay ang isang taong dating patay na sa kasalanan. Ito ay ginagawa ng banal na Espiritu na nagresulta sa pagbabagong loob ng puso at pagnanasa ng tao. Ang mensahe po ng magkapatid na Mary at Martha ay napakasimple lamang. Wala silang kahilingan, wala po silang utos, puro pagtitiwala lamang. Ang sabi nga po sa 1 John chapter 5 verses 5 to 14, ang panalangin ng mga mananampalataya ay hindi dapat magdikta sa Diyos, kundi magpasakop sa kanyang kalooban. Madalas kapag nananalangin po tayo, gusto nating may sagot kaagad ang Diyos. Gusto nating ang Diyos baguhin niya kaagad yung sitwasyon na ating nararanasan. Pero hindi po ganun lagi gumalaw ang Diyos. Minsan, ang kanyang pagkaantala ay bahagi ng kanyang pagtuturo. Minsan, ang kanyang tahimik na sagot ay bahagi ng kanyang paghubog sa ating mga karakter. At madalas, bago niya baguhin iyon, ang sitwasyon, binabago niya muna ang ating mga puso. Ito po ay representasyon ng pananampalatayang reform. May tiwala sa katalinuhan, kapangyarihan, at kabutihan ng Diyos. Ang pangalawang bahagi po ng ating mensahe is the delay. So ano po ba yung naging response ni Jesus nung malaman niya na may sakit si Lazaro? So, but when Jesus heard this, He said, "This sickness is not lead to death, but for the glory of God, so that the Son of God may be glorified by you." In verse, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, so that when He heard that he was sick, He then stayed 2 days longer in the place where He was. Now, ano po ba yung naging response o naging katugunan ng ating Panginoong Jesus nung malaman niyang may sakit si Lazaro? In verse 4, ang sakit na ito ay hindi mauuwi sa kamatayan, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos. Now, Jesus received the message, but instead of rushing to Bethany, He stayed 2 more days. For from a human perspective, that seems cruel or careless. So bakit? Kasi po, ang mga tao na katulad natin, once we heard na may sakit ang isang tao o ang ating kapamilya o ang ating mga anak, so madalas
we have to go to hospital. Kasi hindi natin alam kung ano yung nangyayari na sa kanila. So ito po yung isang bilang mga tao. But in verse 4 reveals the divine reasoning. This illness, sabi ni Lord, this illness does not lead to death, for it is for the glory of God. In Reformed theology, ang talatang ito po ay binabasa sa liwanag ng sovereignty of God, God-centered purpose, at Christ-exalting providence. Paliliwanag po natin isa-isa. Ang sovereignty of God o pagkapanginoon ng Diyos, ibig sabihin, ang Diyos po ang may control sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, maging sa sakit man, problema, at kamatayan. God-centered purpose o layunin na nakatuon sa Diyos, ibig sabihin, ang tunay na layunin po ng pangyayari ito, hindi lang ang kakinhawaan ni Lazarus o ng kanyang pamilya, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Ginamit po ng Diyos ang sakit ni Lazarus para upang ipakita kung gaano siya makapangyarihan at mabuti. Ang focus po ng pangyayari ay kung papaano maluluwalhati ang Diyos, hindi lamang kung papaano gumagaan ang buhay ng isang tao. Christ exalting providence o ang paghahari ng Diyos na nagtataas kay Kristo sa pamamagitan po ng muling pagbuhay kay Lazaro, mas malinaw na ipinapakita po ni Jesus na siya ang anak ng Diyos at siya ang kapangyarihang makakapagbigay buhay kay Lazaro. Ibig sabihin, ang himala ay hindi lang tungkol sa pagpapagaling, tungkol sa pagpapakita ng pagka-Diyos ni Jesus. Ang layunin po ng sakit ni Lazaro ay upang maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos at maipakita ang kapangyarihan ni Kristo. At upang ang mga tao ay mananampalataya at makakilala bilang isang Diyos, bilang anak ng Diyos. Ang lahat po ng bagay, mabuti man o may sakit, niikot sa kaluwalhatian ng Diyos. Soli Gloria. Ito po ay ating matatagpuan sa ating dingding. So ayon po sa Romans chapter 11 verse 36, sa Kanya, sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng bagay. In verse 5, binanggit po doon na mahal ni Jesus ang magkakapatid na Mary, Martha at Lazaro. In verse 6, gayunman nagpalipas siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Dapat din po nating maintindihan, God's timing is always perfect, even it doesn't make sense to us. So sa bawat paghihintay, sa bawat itinutuwid, may itinuturo at higit sa lahat, may inahandang mas mabuti kaysa sa ating hinihiling. So remember po, God's delay are not denials. They are intentional poses, divine poses, God-ordained poses, meant to prepare us to fulfill plan at the right time. Makikita po natin throughout the scripture, God often delays. So let's take a look po sa Genesis, kung saan binanggit po doon, ito po yung kwento ni Abraham at ni Sarah. So after 25 years, ang sabi ng Diyos is magkakaanak sila, proving that God's promises come true and His perfect timing. So alam po ba natin kung ilang taon po na anak si Sarah? It's 19 years old. So napakatanda na po ni Sarah, which is parang hindi na siya manganganak. In September 5, 2019, a woman gave birth named Emirati Mangama of India, who gave birth at the age of 74 to twin girls. Another earlier verified case is Maria del Carmen Bausada Belara of Spain, who gave birth at the age of 66, 355 days in December 2006. So ang moral lesson po ay parang wala pong imposible sa Diyos. Wala. Ako'y naniniwala kung para sa iyo is para sa iyo talaga yan. Kung para sa iyo yung trabahong yan is para sa iyo talaga yung trabahong yan.
Kung para sa akin talaga si Sandra, is para sa akin talaga si Sandra. Kung para kay Chow, si Chow, para kay Chow talaga yan. Kung para kay Aliyah, si Aliyah, para kay Aliyah talaga yan. So kaya po sa mga dalaga natin, kasi wala sila ngayon, huwag po silang mag-alala kasi may mga time pa silang wala pa silang 60 years old. Now, let's take another example po of God delay. In Genesis chapter 37 to 50, ito po yung istorya ni Joseph. Joseph was given dream by God that he would rise to greatness. But ano po yun nangyari? Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Sold him into slavery. He ended up in Egypt, falsely accused by Potiphar's wife, and was thrown into prison. During that time, he spent years forgotten na kahit na po tinulungan ni Joseph na mag-interpret ng panaginip, yung cupbearer at chief baker, na natili pa rin siya sa bilangguan. Ginamit po ng Diyos ang lahat ng iyon upang tuparin ang kanyang dakilang plano at sa tamang panahon. But in God's perfect time, Joseph was elevated to Prime Minister of Egypt and used to save his family and the nation from famine. Makikita po natin that delay is not the absent. It's a preparation po para sa mas magandang plano ng Diyos. In the same way, God pauses are designed to strengthen your trust. When God delays, don't interpret His silence as absence. When God delays, don't refuse waiting with wasting. When God delays, every delay is an opportunity to deepen belief and reveal God's glory in new ways. Kapag matagal po na dumating ang sagot sa ating mga panalangin, which is sometimes talagang kuminsan matagal talaga, patuloy tayong manalig. Baka tinuturuan tayo ng Diyos ng mas umaasa sa Kanyang oras, paraan. Kapag tila walang nangyayari sa ating mga plano, baka inaayos ng Diyos ng mas magandang daan para sa atin. Kapag pinapatagal ng Diyos ang tugon, baka gusto niyang mas makilala natin siya sa tamang paghihintay. So para po sa ikatlong bahagi ng ating mensahe, which is parang mabilis pero mahaba itong remaining verses. So the decision which can be found in 7 to 16, sabi po doon, then after this, he said to the disciples, let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you, and you are going there again. Jesus answered, are there not 12 hours in a day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of the world, the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles because the light is not in him. So matatag po ang desisyon ni Jesus na bumalik sa Judea kahit alam niyang may panganib na naghihintay sa lugar na iyon. This passage deal with Jesus' decision to return back to Judea despite the danger to raise Lazarus from the dead. Ito po isang napakahalagang pangyayari na nagpapahayag ng pagka-Diyos ni Kristo sa kanyang mga gawain ng pagtubos. Sa bawat buhay po ng Kristiyano, dumarating po ang mga sandali kailangan nating magdesisyon sa buhay. Ang tanong, mananatili po ba tayo sa ating komportableng buhay? Ang tanong, mananatili ba tayo sa ating komportableng lugar? Ang tanong, susunod ba tayo sa panawagan ni Jesus? Kahit mahirap, kahit hindi natin alam ang hinaharap, susunod tayo sa Kanya. Ganyan din po ang mga sandaling hinarap ni Jesus sa huling bahagi ng ating mensahe. Alam po ni Jesus na delikado sa Judea, ngunit pinili niyang bumalik upang tulungan si Lazaro. Ang kanyang mga salita na, let us go to him, ay isa pong paanyaya ng mga disipulo, ay isa ring paanyaya na ibinibigay niya sa atin sa ngayon.
In verse 7, makikita po natin na after waiting 2 days, Jesus finally said to His disciples, "Let us go back to Judea again." Now, look at the response po from sa mga disciples. They immediately react with fear. They remember the danger, they remember the threat, and they remember the possible death na maaari pong mangyari sa kanila pagbalik nila ng Judea. But in verse 8, the last time they were in Judea, the people there tried to stone Jesus. Para sa kanila, ang pagbabalik sa Judea ay ang pagharap ng banta, ang pagharap ng panganib, at posibleng kamatayan na kanilang haharapin. So meaning to say, they naturally question God's plan. But Jesus was not motivated by fear. He was moved by purpose. So alam po natin na may purpose si Jesus sa pagpunta o pagbalik niya sa Judea. But the disciples were focused on danger. But Jesus was focused on destiny. Kung minsan sa ating pong buhay, tinuturuan po tayo na ang pagsunod sa Diyos ay nangangahuluga paghaharap sa panganib dahil mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa kaginhawaan. We call it obedience. Obedience to God is a sign of faith. Ito po yung ating madalas na napapakinggan during the Bible study at sermon series natin. Now in Matthew chapter 14 verses 28 to 31, makikita po natin ang kwento ni Pedro sa ibabaw ng tubig. So sa gitna ng malakas na bagyo, nakita po ni Pedro si Jesus na naglalakad sa tubig. Sabi niya, "Panginoon, kung ikaw nga iyan, utusan mo akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." Noong una nakatingin siya kay Jesus, kaya siya ay nakakalakad at hindi natatakot na lumakad sa tubig. Ngunit nang tumingin siya sa malakas na hangin, nang tumingin siya sa malakas na alon, lumubog siya at sumigaw na, "Panginoon, iligtas mo ako." In verse 31, makikita po natin yung sagot ni Jesus. Agad siyang inabot ni Jesus, "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. So ano po ba yung aral na makukuha natin sa istoryang ito? Tulad po ni Pedro, kaya rin nating lumakad sa tubig kung mananatili tayo nakatuon kay Jesus. Kaya lang kung minsan na o-overwhelm tayo ng mga pagsubok sa buhay, problema sa buhay. Kaya kung minsan nakakalimutan natin na meron tayong Diyos. Ang kwento po ni Pedro ay isang makapangyarihang paalala na hanggat nakatingin siya kay Jesus, nagagawa niyang gawin ang imposible, which is ang makalakad sa tubig. In the same way, ganito rin po tayo sa ating mga buhay. Kapag ka nakatuon tayo sa mata ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang mga pangako, kakayanan natin harapin ang anumang pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Lahat naman po tayo may pagsubok sa ating buhay. Magkakaiba nga lang ng level. Maaring yung iba is grabe, maaring yung iba is light, but still, lahat tayo ay sumasabak sa pagsubok. Sabi nga dito, sabi nga ni Brother Richard, lagi kung wala kang pagsubok, baka hindi ka Kristiyano. Pero kahit naman po yung mga tagalabas is, meron din silang mga pagsubok. But ang advantage natin bilang isang mananampalataya is meron tayong Diyos na hinihingan ng tulong. Which is at the end of our life, hindi po tayo hihingi ng tulong sa ating mga kapamilya, kundi sa Diyos lang. Ang pananampalataya po ay nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy kahit hindi natin alam kung paano tayo makakatuwid. Ngunit kapag inilalapit natin ang ating pansin sa mga problema, takot, at walang katiyakan, unti-unti tayong nilalamon ng pangamba. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay hindi nakasalatay sa kawalan ng problema, kundi sa presensya ng Diyos sa gitna ng problema. In verse 9 and 10, sinabi ni Jesus na hindi pat may 12 oras ang maghapon, hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig. Subalit, natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala siyang liwanag.
Ginamit po ng ating Panginoong Hesus ang larawan ng liwanag ng araw upang ituro na siya ay lumalakad sa liwanag sa kalooban ng kanyang Ama. Ibig sabihin, ang bawat hakbang niya ay nakabatay sa banal na plano ng Diyos, hindi sa banta o kapustuhan ng tao. Ang 12 oras ay sumasagisag sa itinakdang panahon ng Diyos para sa ministeryo ni Jesus, ni Kristo dito sa lupa. Hanggat hindi pa natatapos ang panahon iyon, walang kaaway, walang puwersa, at walang kapangyarihan na makakapinsala sa Kanya. Ito po ay malinaw na larawan ng divine providence. Ibig sabihin na ang lahat ng mga pangyayari, maging mga banta at kasamaan ng tao, ay nasa matalino, makapangyarihan, at makapagkalingang pamamahala ng Diyos. Gaya po ng sinabi sa Psalms chapter 31 verse 15, ang ating mga panahon ay nasa iyong kamay. Tingnan po natin ito in Reformed Theology perspective. Ang probidensiya po ng Diyos ay nangangahulugan na walang nangyayari sa ating buhay na aksidente. Sa ating pong mga pagsubok, sa ating pong mga suliranin sa buhay, sa ating pong mga sakripisyo, alam ng Diyos ang ating iniisip, masama man o mabuti, maganda man o hindi. Kaya wala po tayong magtatago maging sa ating mga iniisip. Lahat po ay bahagi ng matuwid at mapagmahal na layunin. So bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe, let us take a recap po kung ano yung mga napag-aralan natin from 1 to 10. So, in verse 1 po natunghayan po natin na si Lazaro, na kapatid ng Maria at Martha ay nagkasakit sa Betania. In verse 4, ipinaliwanag po ni Jesus na ang pagkakasakit ni Lazaro ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay maparangalan sa pamamagitan nito. In verse 6, sinadya po ni Jesus na maghintay na 2 araw bago siya pumunta kay Lazaro. At in verse 8 to 10, napahala ang mga alagad sapagkat kamakailan lamang ay tinanggang ng mga Hudyo sa Judea na batukin si Jesus. Now, let's proceed po sa 11 to 16. This he said after that he said to them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I go so that I may awaken him out of sleep. The disciples said to him, Lord, if he has fallen asleep, he will recover. Now Jesus had spoken to his dead, but they thought that he was speaking of literal sleep. So Jesus then said to them plainly, Lazarus is dead. And I am glad for your sake that I was not there, so that you may believe, but let us go to him. Therefore Thomas, who is called Didymus, said to his fellow disciples, let us go also, so that we may die with him. Now, sa talatang 11 po, nang sabihin po ni Jesus na tayo'y pumunta sa Kanya. Ito po ay isang desisyon na puno ng panganib, ngunit may banal na layunin. Dito po ipinapakita ni Jesus na ang kamatayan ni Lazaro ay bahagi ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian at patatagin ang pananampalataya ng mga alagad. Sa kabila po ng panganib, si Jesus ay tumugon sa kalooban ng Ama. Larawan ng kanyang ganap na pagsunod at soberenya kapangyarihan. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 11, tayo rin naman ay naging mana niya, na tayo itinalaga niya ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Dito po ipinapakita ang sovereignty o kasarinlan ng Diyos, na siya ang gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang banal na kalooban at layunin. In Romans chapter 8 verse 28, at nalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya,
sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Dito po ipinapakita ang kabutihan ng Diyos sa kanyang mga hinirang, na ang lahat ng kapangyarihan ay ginagamit niya para sa kanilang ikabubuti at paglago sa pananampalataya. When Jesus refers to Lazarus' death at sleep, to him death is temporary. He is alone has authority over life and resurrection. Ipinapakita po dito na pansamantala lamang sa kapangyarihan ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 says, sapagkat naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Gayon din naman ay dadalhin ng Diyos kasama niya ang mga namatay sa Kanya. So meron pang isang kwento sa Book of Matthew. Ito ay ating matatagpuan sa 9:24-25. Ang kwento pong ito ay tungkol sa anak na babae ni Jairo, isang pinuno sa sinagoga. Sabi po ni Jairo, lumapit si Jairo kay Jesus at nakiusap. Nakiusap na pagilingin ang kanyang anak dahil ito ang nasa bingit ng kamatayan. So habang papunta si Jesus sa bahay ni Jairo, dumating ang balita na patay na ang bata. Pero sinabi ni Jesus, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Pagdating ni Jesus sa bahay, nakita niyang maraming mga taong umiiyak, maraming mga taong nagluluksa. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi patay ang bata, kundi natutulog. Pinagtawanan siya ng mga tao dahil alam nilang patay na ang bata. Ngunit nang tinalabas ni Jesus ang lahat, pumasok siya, hinawakan ang kamay ng bata at agad itong bumangon. Sa kwentong ito po ni Jairo, meron pong mahalagang aral na atin pong dapat mapulot o maintindihan. Ang pananampalataya po kay Jesus ay nagbigay ng pag-asa kahit sa gitna ng kamatayan. Si Jesus po lamang ang may kapangyarihang magbigay buhay at muling bumuhay. So wala na pong taong gagawa ng ganyang miracle. Kahit sino pa sa mga disciples, kahit sino pang mga itinilaga ng Diyos, si Jesus lang po ang kayang bumuhay ng taong patay. So nang pumanaw po ang aking ama 2 years ago, kami po ay nalungkot, kami po ay nagluksa, ngunit bilang mga mananampalataya, naniniwala kami at nanalig sa Panginoong Jesus na nasa mabuting kamay na siya. Ipinapakita po dito na bagamat ang katawan ng isang tao ay maaaring mawala o mamatay, ang kanyang espiritu ay hindi nawawala, kundi ipinagkakatiwala sa Diyos na lumikha sa kanya. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan sa mga naiwan dahil alam natin ang mahal natin sa buhay ay nasa mabuting kalagayan, nasa piling ng Diyos na puno ng awa at pagmamahal. Jesus uses trials, God uses delays and even death for the ultimate good of His chosen one. So ang atin pong tignan ang pananalig ng mga disipulo sa harap ng panganib. Jesus walks toward Judea despite the threat of his life. Thomas expresses fear, yet Jesus confidence God's plan. Like the disciples, we may fear, but God calls us to follow Him, even into danger or difficulty. Tignan po natin ang isang halimbawa pa sa Daniel chapter 6, verses 16 to 23. So lahat po tayo, alam po natin yung kwento ni Daniel. Ang kwento po ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na nagpapalaya at nagtatanggol sa kanyang tapat na lingkod. Ito po yung istorya. Si Daniel po ay isa sa mga matatalinong lingkod ni Haring Darius. Dahil sa kanyang katapatan sa Diyos, nainggit ang ibang opisyal. Ano po yung ginawa nila? Sila ay nagplano ng kasamaan laban sa kanya. So in verse 5, naisip nila ang isang patibong. Sabi nila, walang paraan na mapahamak natin si Daniel maliban kung may kinalaman sa kanyang pagsamba sa kanyang Diyos.
So ano po yung ginawa nila? Binilit nila yung hari na maglabas ng kautusan na bawal magdasal sa ibang Diyos maliban kay Haring Darius lamang. So nang magpatuloy po si Daniel sa pagdadasal sa Diyos, si Daniel po ay ipinakulong sa yungib ng mga leon. Ngunit sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, ang mga leon po ay hindi po lumapit kay Daniel. Ang Diyos ang nagligtas sa kanya ng walang pinsala at walang kalasman. Ang mga nagplano po ng masama laban sa kanya ay nasawi sa kanilang mga kasamaan. Kapag tayo po ay humaharap sa matinding hamon ng buhay, maging sa ating health, maging sa ating financial, maging sa ating pamilya o trabaho, which is nararanasan na natin sa ngayon. At marami pang ibang mga pagsubok sa ating mga buhay. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Tandaan natin ang bawat pagsubok na ang bawat suliranin ay may kaakibat na aral at lalo tayong manalig sa Diyos. Siya po ang nagbibigay ng lakas, siya po ang nagbibigay ng pag-asa, siya po ang nagbibigay ng liwanag sa bawat pagsubok nating nararanasan. So meron pong isang pamilyang dumanas ng pagnanakaw. Lahat po ng gamit nila ay kinuha, lahat po ng gamit nila ay sinira. Ang mga kasangkapan, kuryente, pinto, aparador, maging ang mga bagay po na galing sa ibang bansa is kinuha at nawala. Sa isang iglap, nawala po ang iba nilang naitunda. Hindi na po matirhan ng bahay kasi wala na yung kuryente. Kinuha lahat ng kable at tila naubos na ang kanilang pag-asa. Ngunit sa halip na magreklamo at magtanong sa Diyos, bakit ganun yung nangyari sa kanila, pinili nilang magpasalamat at magsimulang muli. Sabi nila, mas mahalaga pa rin na buong pamilya. Mas mahalaga pa rin ang masaya at mas mahalaga pa rin na walang nasaktan. Ang mga gamit po ay napapalitan. Ang mga gamit po ay napag-iipunan kasi mga materials na bagay lang. Pero ang tiwala sa Diyos ay hindi kailan may nawawala. Sa bawat pagsubok po sa buhay, alam natin na ito'y temporary lamang. Sa gitna po ng kawalan, patuloy po silang nagsisimba, naglilingkod, at nagtitiwala na may mas magandang plano ang Panginoon. Bagamat hindi na po naibalik ang mga material na bagay, ipinagkaloob naman sa kanila ng Diyos ang kapayapaan, ang lakas, at ang pag-asa ang pagsimulang muli. Mga biyayang hindi kayang tumbasan ng anumang bagay dito sa mundo. Now, going back po sa ating narrative. Nang sabihin po ni Jesus na patay na si Lazaro in verse 40. Pinakita niya na alam niya ang tunay na naging kalagayan ni Lazaro kahit wala po siya roon. Hindi siya nalito, hindi siya nagtanong. Alam niya ang tunay na nangyari kay Lazaro. Ito po isang paalala sa atin ng Diyos na hindi kailan may siya ay nahuhuli at nagkakamali. Nakikita niya ang sitwasyon bago pa man natin ito maunawaan. At nang sabihin niya na nagagalak ako dahil wala ako roon upang kayo'y sumampalataya. Hindi po natutuwa ang Diyos sa mga sakit o sa mga suffering o mga pagdurusa na nararanasan ng isang tao. Kundi natutuwa siya sa mga oportunidad kasi ang isa pong mananampalataya ay talagang lumalago kapag nagkakaroon siya ng mga problema. Otherwise, kapag binibigay ng Diyos yung mga magagandang bagay o komportableng buhay, hindi tayo babalik sa ating Diyos. So, talagang binigay niya yung mga problema upang subukan kung anak ka ba talaga ng Diyos, kung anak ba talaga tayo ng Diyos. So, dapat magpasalamat po tayo sa Diyos na nandito tayo ngayon. Instead na nasa labas tayong kung ano-ano yung ginagawa natin sa labas. Kung tatanungin niyo po ako kung gusto ko pang bumalik ulit sa labas, hindi na, mas gusto ko na nakikita si Pastor Richard at nakikipag-away sa kanya. Isa sa mga actually. Kung noong una talagang si Brother Richard, kung hindi niyo siya kilala,
Hindi pong mabibisit ka. Hindi mo mabibisit. Pero deep inside sa heart ni Brother Richard, mabuti yung puso ni Brother Richard. When you see him na pagka you get closer to him, so malalaman mo na mabuti yung kanyang puso. Kaya napaka-blessed ni Ma'am Badel at nakuha niya si Brother Richard. So the death of Lazarus is a tool for strengthening disciples' faith. God allows trials, God allows suffering, God allows death, so that His glory may be revealed and His people may believe. Ang sabi ko sa Romans chapter 5 verses 3 to 5, suffering produces perseverance, suffering produces character, and suffering produces hope. Si Apostol Pablo po ay sumulat ng liham sa mga taga-Roma upang ipaliwanag ang kahalagahan ng pananampalataya. Si Apostol Pablo po ay sumulat ng isang liham sa mga taga-Roma upang ipaliwanag ang kahalagahan ng pananampalataya at ang proseso ng paglago sa buhay Kristiyano. Hindi po sinasabi ni Apostol Pablo na ang buhay Kristiyano ay walang problema. Hindi po sinasabi ni Apostol Pablo na magiging magaan ang magiging buhay natin bilang isang Kristiyano. Sa halip, tinuturuan niya ang mga mananampalataya na ipagdiwang ang mga pagsubok dahil ito ay nagpupunga ng mabubuting bagay. Ipinapakita sa talatang ito na ang paghihirap ay hindi nasasayang. Ito po ay ginagamit ng Diyos upang subukan ang ating karakter, upang subukan ang ating at upang palakasin ang ating mga pag-asa sa Kanya. Ginagamit po ng Diyos ang pagsubok sa ating mga buhay upang lalong pagtibayin ang ating pananampalataya at pag-asa. Now, in conclusion po sa ating mensahe sa araw na ito, ang bahaging ito po ng Ebanghelyo ng Juan. Malinaw po na ipinapakita ni Jesus ang Kanyang pagka-Diyos at ang Kanyang pagganap na soberenya ng Ama sa lahat ng mga pangyayari. Nang marinig niya po na may sakit si Lazaro, hindi siya agad kumilos ayon sa inaasahan ng tao, kundi ayon sa banal na layunin ng Diyos. Ito po ay upang ipakita na kahit sa gitna ng pagdurusa, na kahit sa gitna ng kamatayan, ang lahat ay nasa ilalim ng Kanyang makapangyarihang plano. Ang sinabi po ni Jesus sa John chapter 11 verse 4, "This illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it." Ito po ay isang paalala na ang lahat ng bagay, maging ang sakit, maging ang kamatayan, ay ginagamit ng Diyos upang ihayag ang Kanyang kaluwalhatian at palakasin ang pananampalataya ng Kanyang pangyayari. Remember, God's timing may not be our timing, but it is always perfect. He may seem silent, He may seem slow, but when the right moments come, the moment has ordained, and He will act powerfully and faithfully. Nang pagkiting naman po ni Jesus sa John chapter 11 verse 15, sabi niyo po doon, "For your sake, I am glad. I was not there so that you may believe." Ipinapakita po dito na minsan tinatagalan ng Diyos ang Kanyang tuhod upang mapatatag ang ating mga pananampalataya. Ang mga delay ay hindi pagwawalang bahala, kundi paghahanda sa mas dakilang pagpapakita ng Kanyang kapangyarihan. Sa Kanya pong pagbalik sa Judea, alam ni Jesus ang panganib na Kanyang haharapin. Ngunit sumunod siya ng lubos sa Ama. Ito ay larawan ng Kanyang pagdalima hanggang sa krus ng Kalbaryo. Tinuturuan niya ang Kanyang mga alagad, at ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa kaginhawaan, kundi sa pagtitiwala sa Diyos na tapat ang Kanyang mga pangako. Let us go to Him. Ito po ay isang katagang binanggit niya in verse 15. Ang mga salitang ito po ay hindi lamang paanyaya noon, kundi paanyaya rin sa atin sa ngayon. Ito po ay isang panawagan ng pagsunod, ito po ay isang panawagan ng pagtitiwala, at ito po ay panawagan at pakikibahagi sa buhay ni Kristo na sa gitna ng pagsubok
nasa gitna ng pagsubok. Ang pagsunod po kay Jesus ay hindi palaging madali. May mga sakripisyo, may mga pag-aalay at pagtitiwala, ngunit sa bawat pagsubok sa ating hinaharap sa buhay, natutuklasan natin yung kabutihan, katapatan at kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Katulad po ni King Thomas at ng mga alagad, tinawag din po tayo ni Kristo na magtiwala na sumama sa Kanya. Kahit sa gitna ng panganib, for where Christ is, there is life. And to go with Him is our greatest gain. Now, dito po ang tatapos ang ating mensahe. Next week po, ibabahagi sa atin ang ating Elder Mike. Ang mensahe po sa John chapter 11 verses 17 to 37. Dito po ipapakita ni Jesus kung paano maisasakatuparan ang lahat ng ito sa kanyang pahayag na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. Dito po mas malinaw nating makikita na ang kapangyarihan ni Jesus sa buhay at kamatayan ay hindi lamang patunay ng kanyang pagka-Diyos, kundi mas malinaw na pagpapahayag ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, kinikilala po namin ang tunay na mahirap ang maghintay. Kapag tila natatagalan ng iyong tugon, kami po ay nagdududa, kami po ay nangihina. Ngunit sa sandaling ito, pinipili namin magtiwala sa iyong oras. Pinipilit po namin magtiwala sa iyong karunungan, ang iyong wagas na pag-ibig. Hinihiling namin na palaksin mo ang aming mga pananampalataya na sa bawat paghinto at pag-antala sa daloy ng aming buhay, mas dakila kang gumagawa sa iyong kaluwalhati. Ang lahat ng ito ay atong ibinabalik na may pinakamataas na papuri at pasasalamat sa aming Diyos at sariling tagapagligtas, Kristo Jesus. Amen. Right.